May nangyari kanina sa Senado Meron po kasing deliberasyon ng budget ng Presidential Communications Office sa Senate kanina. Itinanong ni Senador Robin Padilla kung dapat daw bang may troll farm ang gobyerno. Abay, dapat ba? Pero madami ako nakikita sa internet. Sa mga comments sa atin, parang may troll farm. Di ko alam kung kaninong side yon. Obvious naman. Ay, obvious pala daw. Copy-paste. Parang dati, isa lang sila na bumabanat sa media. Isang grupo lang sila. Ngayon parang naghiwalay ba kayo? Ay, baka nag-divide. Naglabas din si Padilla ng audio at video recording sa kanyang interpellation. Para po sa detalye, makakausap natin si Mobile Journal, Marymon Reyes. Hi, Marymon! Hi, Marymon. Jovi, Chiki, magandang gabi. So far ngayon dito sa Senado, ang inaantabayanan natin yung pagsalang naman ng budget ng DPWH. Kasama nandito ngayon si Secretary Vince Dizon. Pero kanina, nung sinalang naman yung 2.7 billion na peso na proposed 2026 budget ng Presidential Communications Office, nabuksan nga ni Senator Robin Padilla yung pag-question niya na kung yung pera raw ba na maaalat o ma-appropriate doon sa ahensya, maging sa attached agencies nito, hindi raw mapupunta dito sa mga questionable trolls, sa mga vloggers, and doon may pina-play siya kanina na voice clip or voice recording na isang conversation between two persons. Ang sinasabi, allegedly, ito law si Malacanang press officer, Yusek Attorney Claire Castro, na may kausap daw na vlogger tungkol daw doon sa, parang may nag-request daw ng dagdag daw na budget o dagdag daw na pondo pa dito sa mga trolls na merong script na pinapost online. And then sinabi, so allegedly, nung Claire Castro daw on the recording, na parang wala naman daw silang kwenta, wala naman daw na ginagawang tama. And pero after ma-play yun, nung tinatanong naman ni Senator Robin Padilla yung masasabi ng PCO, nandun kasi si Secretary Dave Gomez pero ang nagsasalita for PCO is Senator Loren Legarda na nag-sponsor nung proposed na Senate version ng budget ng PCO. Kung may kaalaman ba daw sila doon, may info raw ba sila doon, pwede naman nilang sabihin kung di raw galing sa PCO yun or kung wala silang idea. Ang nasuggest na rin dito ng Senadora, even ni Senate President Tito Soto, ipadala na lang daw itong clip sa NBI for authentication and for voice checking daw and the verification kaysa raw na manghula sila o magbanggit daw ng mga pangalan na it may be unfair to Yusek Claire Castro. Balik sa inyo. Pakinggan natin yung exchange about ng mga senador. Send it to the... Ang atin po bang ahensya, PICO, ay naniniwala na dapat may troll ang gobyerno? Dapat wala. Ayon sa kanila po, ay wala. Pero actually, talaga bang wala? Sa mga resources na binibigay sa inyo, malay naman namin na wala. Kasi yan ang kalakaran. But, not that I don't believe you, Secretary, but because it happens in real life, so I am told they do not have trolls. Okay. I am told they do not use government funds for fake news and trolls. But they're all organic supporters. And if you have any proof, please tell me. Ayon po sa mga... Pwede niyo pong sabihin hindi sa inyo galing ito, ha? Opo. Hindi ko po sinasabing sa inyo galing ito. Opo. Ang sinasabi lang po nila, ito daw po ay boses ng Yusek. Sa totoo lamang po ba? Sino po ba ito? I have no idea. I was about to ask you, who is it supposed to be? Can you please state on the record? Why don't we send it to the NBI for voice print? Imbis na hula tayo, nagbabagit tayo ng pangalan. Because You're mentioning the name of Yusek or Attorney Castro. It's unfair for her. I-print nyo na lang sa voice print na lang sa NBI. Para I agree with hindi that. tayo masabi sa mga ganyang mga balitaan. Because I will give you an advice from Denzel Washington. Sabi niya, if you don't listen to the news, you're uninformed. If you listen to the news, you're misinformed. Anyway. Yeah. Okay, before natin ituloy kay Marymon, can I just say, naging decision po editorially namin na hindi namin i-playback
yung actual audio clip na sinasabi nila, no? Because we don't want to be used again. Kasi dati, nangyari na po yan, na meron kayong playback na video na hindi naman pala yung senadorang dating DOJ secretary yung merong sex tape na yun, pero ginawang legit sa isang hearing. Tapos ang daming naniwala na hindi dapat naniwala. Nakulong pa. We don't want to be used tungkol dyan. Ano po? Kung hindi nila na napapatunayan kung sino talaga yung boses na yun, wag na. Diba? So, hindi dahil kami kampi kung sino man. Sinasabi lang namin, nag-learn na kami ng lesson namin. Dati nagawa nyo na. Ayaw namin gawin yan. Kung hindi kayo sigurado doon sa gusto nyong palabasin, wag nyo na ipisinta. Pero may tatanong ako kay Marymon, may nakita kasi akong picture kanina magkatabi si Sec Dave tsaka si Manang Aimee. Kamusta sila? Tabi sila. Medyo naging matagal yung pagsalang ng PCO. Pero so far naman, natapos naman yung pagdinig o yung plenary budget debates or deliberations ng PCO na maayos naman. So far, hindi man natin narinig close up kung ano yung mga naging usap-usapan nila habang adjourned muna yung, suspended muna yung session. Pero mukhang on good terms naman sila. And nasabi rin naman dito ni Finance Committee Chair Senator Sherwin Gatchalian, so far, kahit inaabot talaga ng hating gabi itong mga session, right on schedule pa rin naman daw sila patungkol doon sa budget calendar. So after nitong PCO, yung DPWH yung inaantabayanan mo, Marymon, after last na ba yung DPWH for today? For today, tama. Last na yan. Mahaba yun. Mahaba nun. Mahaba yan. Pero isang hindi na lang ako chiki kay Marymon. Hindi ko lang, kung naabutan niya kasi maraming kinover si Marymon. Just in case lang. Kasi kumakalat yung video nung si Idol Raffy, Senator Raffy Tulfo ay merong presenta about nawawalang milyones sa isang safe sa PTV. Hindi ko lang kung na-monitor mo yon. Ano ba nangyari doon? Actually, itong si Senator Raffy Tulfo, nung nag-ongoing yung tungkol dito sa PCO budget, marami-rami siyang mga na-raise na mga concern regarding doon sa ahensya. Kasama na dyan, number one, yung current condition ng pasilidad, especially ng PTV. Pinakita pa doon yung mga ceiling, medyo hindi maganda ang kondisyon, yung mga crew cab, mga OB van, and even yung current experience or conditions ng mga nagtatrabaho. Inaasahan niya rin daw dito na merong yung mga crew, yung mga cameraman, parang merong pangako or may inaantabayanan siya na ma-regularize na ang mga ito. May na-raise din siyang concern na from the agency, meron din daw parang harassment case na kailangan maresolbohan. And plus kasama na rin yung mga other issues, including na rin yan. Ang sabi naman so far on the side of PCO, lahat naman daw nito kanilang mga iniimbestigahan at gagawan din daw ng action. Alam mo, kasi nagulat din ako when I learned na yung mga reporters pala ng PTV4, hindi pala sila mga regular employees. So I was also surprised. Kahit na sabihin mo, nag-civil service exam na sila, hindi sila regular. Ilang taon na sila dun. So hindi tuloy sila makadirekta. Di ba pagka yata magko-cover ka sa abroad, dapat yata regular employee ka para makakuha ka ng papel. Yeah. Problema pa nila yun. Ang sakit sa ulo. Although, I have to say, ang hirap din naman kasi na maayos yung facilities nga dyan sa PTV4 kung ang hepe mo naman o yung general manager mo tumatagal lang ng 3 months, 5 months, papalitan ng papalitan. Grabe, ganun kabilis. Oo, kasi kada palit ng PCO chief, nagpapalit din sila ng GM kasi discretion ng PCO. May matagal nung panahon ni GMA, ang tagal siyempre na nakapunta. Kaya love natin sila. Anyway, alam mo, gusto ko sana na si Marymon ay makapagpahinga ng konti before this mahabang DPW. Yeah. Last stretch, Marymon. So thank you for all the details na iyong binigay ngayon dito sa STL. Thank you. Salamat, Marymon.